Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 34. Lumang Tipan. Job Kapitulo 30, Job Kapitulo 31, Job Kapitulo 32. Ngayon ang mga mas nakababata sa akin ay walang maidulot kundi pangungnutya sa akin ng mga kabataang lalaking ito na ang mga ama ay gusto kong tanggihang magtrabaho katabi ng mga aso sa aking kawen. Tunay nga, ang lakas ng mga kamay ng kanilang mga ama, paano nito ako matutulungan mga lalaki na kung saan ang lakas ng kanilang kaganapan sa gulang ay naglaho na. Sila ay mga payat dahil sa kahirapan at kagutuman, ngumangat-ngat sila sa tuyong lupa sa kadiliman ng ilang at kapanglawan. Namitas sila ng halaman ng saltwat at mga dahon ng palumpong, ang mga ugat ng puno ng tambo ang kanilang pagkain. Pinalayas sila mula sa mga tao na sumigaw sa kanila na parang isang tao na sinisigawan ng isang magnanakaw. Kaya kinailangan nilang manirahan sa ilog lambak, sa mga lungga ng lupa at ng mga bato. Sa mga palumpong, umungal sila tulad ng mga asno, sa ilalim ng mga palumpong nagtitipon-tipon sila. Sila ay mga inapo ng mga hanggal, tunay nga, na walang kwentang mga tao, pinalayas sila sa lupain sa pamamagitan ng mga pamalo. Pero ngayon, para sa kanilang mga anak, naging paksa ako ng isang kanta ng pangungutya, tunay nga, naging isang katatawanan ako sa kanila. Kinasusuklaman nila ako at hindi lumalapit sa akin, hindi sila nag-aatubiling dumura sa aking mukha. Dahil tinanggal ng Diyos ang lubid ng aking pana at pinahirapan ako, kaya sa harapan ko ay nawawala ang lahat ng pagpipigil sa sarili ng mga taong ito. Sa aking kanang kamay naghimagsik ang magulong pulutong ng mga tao, itinaboy nila ako at itinambak laban sa akin ang kanilang punso ng paglusob. Sinisira nila ang aking landas, itinutulak nila ang kapahamakan para sa akin, mga lalaki na walang sino mang makapipigil. Sinasalakay nila ako tulad ng isang hukbo sa pamamagitan ng isang malaking butas sa pader ng lungsod, sa gitna ng pagkawasak gamulong sila sa akin. Nilukuban ako ng malaking takot, itinaboy ang aking karangalan na parang ng hangin, naglaho ang aking kasaganaan na parang isang ulap. Ngayon ang buhay ko ay ibinubuhos mula sa akin. Hinawakan ako ng maraming araw ng pagdurusa. Sa gabi sinasaksak ang aking mga buto sa loob ng aking katawan, ang mga sakit na nagpapahirap sa akin ay walang kapahingahan. Hinublat ng malakas na puwersa ng Diyos ang aking kasuutan, binalutan ako nito tulad ng kwelyo ng aking tanika. Inihagis niya ako sa putik, naging tulad ako ng alabok at mga abo. Umiiyak ako sa iyo, Diyos, pero hindi mo ako sinasagot, tumatayo ako pero tinitingnan mo lang ako. Nagbago ka na at naging malupit sa akin, sa kapangyarihan ng iyong kamay ay pinapahirapan mo ako. Itinaas mo ako sa hangin at dinulot na tanggayan ako nito, tinutunaw mo ako sa bagyo. Dahil alam kong dadalhin mo ako sa kamatayan, sa bahay na nakatadhana para sa lahat ng mga buhay na bagay. Pero, wala bang umaabot ng kanyang kamay para humingi ng tulong kapag siya ay bumabagsak? Wala bang nasa kaguluhan na nagmakaawa para sa tulong? Hindi ba ako umiyak para sa kanya na nasa kaguluhan? Hindi ba ako nagdalamhati para sa taong nangangailangan? Nang naghanap ako ng kabutihan, ang dumating ay kasamaan, nang ako ay naghintay para sa liwanag, sa halip ay dumating ang kadiliman. Naguguluhan ang aking puso at hindi nagpapahinga, mga araw ng dalamhati ang dumating sa akin. Patuloy na nangingitim ang aking balat hindi dahil sa araw, tumatayo ako sa kapulungan at humihingi ng tulong. Ako ay kapatid ng asong gubat, isang kasama ng mga ostrich. Maitim ang aking balat at natutuklap, nasunog sa init ang aking mga buto. Kaya ang aking alpa ay nakatono para sa mga kanta ng pagluluksa, ang aking plauta para sa pagkanta ng mga nananaghoy. Gumawa ako ng tipan sa aking mga mata, paano kaya ako makakatingin ng may pagnanasa sa isang birhen? Dahil ano ang gantimpala mula sa Diyos sa itaas, ang mana mula sa makapangyarihan na nasa itaas. Dati ay iniisip ko na ang kalamidad ay para sa mga makasalanan, na ang kapahamakan ay para sa mga gumagawa ng kasamaan.
Hindi ba nakikita ng Diyos ang aking mga pamamaraan at binibilang ang lahat ng aking mga hakbang? Kung ako ay lumakad ng may kasinungalingan, kung ang paa ko ay nagmadali patungo sa panlilinlang. Hayaang ako ay timbangin sa isang parehas na timangan para malaman ng Diyos ang aking integridad. Kung nalihis mula sa tamang daan ang aking hakbang, kung sumunod ang aking puso sa aking mga mata, kung may anumang bahid ng karumihan ang damaykit sa aking mga kamay, kung gayon hayaang maghasik ako at hayaang ang iba ang kumain, tunay nga, hayaang bunutin ang ani mula sa aking bukid. Kung naakit ang aking puso sa ibang babae, kung ako ay naghintay sa pinto ng aking kapwa para sa kanyang asawang babae, kung gayon hayaang gumiling ng butil ang aking asawa para sa ibang lalaki, at hayaang sumiping ang ibang mga lalaki sa kanya. Dahil iyon ay magiging kakilakilabot na krimen, tunay nga, iyon ay magiging isang krimen na parurusahan ng mga hukom. Dahil iyon ay isang apoy na sumusunog sa lahat ng bagay para sa Sheol at susunugin yun ang lahat ng aking mga ani. Kung hindi ko pinansin ang pagsamo para sa katarungan mula sa aking lalaki o babaeng lingkod nang sila ay nakipagtalo sa akin, ano kung ganoon ang gagawin ko kapag tumayo ang Diyos para akusahan ako? Kapag dumating siya para husgahan ako, paano ko siya sasagutin? Hindi ba't ginawa rin sila ng siyang gumawa sa akin sa sinapupunan? Hindi ba't pareho ang nag-iisa na bumuo sa ating lahat sa sinapupunan? Kung ipinagkait ko ang mga ninanais ng mga mahihirap, o kung idinulot ko na lumabo ang mga mata ng mga byuda dahil sa pag-iyak, o kung kinain kong mag-isa ang aking pagkain at hindi pinayagang kumain din ito ang mga walang ama, sa halip, mula sa aking pagkabata ang ulila ay lumaki kasama ko parang sa isang ama, at ginabayan ko ang kanyang ina, isang byuda, mula sa sinapupunan ng sarili kong ina, kung nakita ko ang sino man na namatay dahil sa kakulangan ng pananamit, o kung nakita ko ang isang nangangailangang tao na walang pananamit, o kung hindi ako binasbasa ng kanyang puso dahil hindi siya nainita ng balahibo ng aking tupa. Kung iniamba ko ang aking kamay laban sa mga taong walang ama dahil nakita ko ang pagsuporta para sa akin sa tarangkahan ng lungsod, kung ganoon hayaang malaglag ang aking balikat mula sa paypay, at hayaang ang bisig ko ay mabali mula sa hugpungan. Dahil ang sakuna mula sa Diyos ay magiging malaking takot sa akin, dahil sa kanyang kamahalan, hindi ko kayang gawin ang mga bagay na ito. Kung ginawa kong aking pag-asa ang ginto, at kung sinabi ko sa mainam na ginto, sa iyo ako may tiwala, kung ako ay nagalak dahil labis ang aking kayamanan, dahil kinuha ng aking kamay ang maraming pag-aari. Kung nakita ko ang araw ng ito ay lumiwanag, o ang buwan na naglalakad sa kanyang kaliwanagan, at kung lihim na naakit ang aking puso, kaya hinalikan ng aking bibig ang aking kamay sa pagsamba sa kanila, ito rin ay magiging isang krimen na paparusahan ng mga hukom, sapagkat ikakaila ko sana ang Diyos na nasa itaas. Kung nagalak ako sa pagkasira ng sinumang namumuhi sa akin at binati ang aking sarili nang inabutan siya ng sakuna, tunay nga, hindi ko pinayagan ang aking bibig na magkasala sa pamamagitan ng paghingi ng kanyang buhay gamit ang isang sumpa. Kung hindi kailanman sinabi ng mga tao sa aking tolda, sino ang makakahanap ng isang hindi nabusog sa pagkain ni Job, hindi kailanman kinailangan ng dayuhan na manatili sa lansangan, sa halip, lagi kong binubuksan ang aking mga pinto sa manlalakbay, kung, tulad ng sangkatauhan, itinago ko ang aking mga kasalanan sa pamamagitan ng pagtatago ng aking kasalanan sa loob ng aking tanika dahil kinatakutan ko ang napakaraming tao, dahil lubha akong natakot sa paghamak ng mga pamilya, kung kaya't nanahimik ako at hindi lumabas ng aking bahay. Oh, kung mayroon lang sanang makikinig sa akin. Tingnan ninyo, narito ang aking lagda, hayaang sagutin ako ng makapangyarihan. Kung nasa akin lang sana ang sakdal na isinulat ng aking kalaban. Tiyak na lantarang dadalhin ko ito sa aking balikat, isusuot ko ito ng tulad ng isang korona. Magpapahayag ako sa kanya ng isang pagsusulit ng aking mga hakbang, gaya ng isang prinsipeng malakas ang loob, lalapitan ko siya. Kung sakaling sumigaw laban sa akin ang aking lupain, at ang mga daan ng araro nito ay sama-samang umiyak,
kung kinain ko ang ani nito nang hindi ito binabayaran o naging dahilan na mamatay ang mga may-ari nito, kung ganoon hayaang tumubo ang mga tinik sa halip na trigo at damo sa halip na barley. Tapos na ang mga salita ni Job. Kaya tumigil sa pagsagot kay Job ang tatlong mga lalaking ito dahil siya ay matuwid sa sarili niyang paningin. Pagkatapos sumiklab ang galit ni Elihu anak ni Berekel, apo ni Bus ng pamilya ni Ram, sumiklab ito laban kay Job dahil binigyang katwiran niya ang kanyang sarili sa halip na ang Diyos. Sumiklab din ang galit ni Elihu laban sa tatlo niyang mga kaibigan dahil wala silang nahanap na sagot kay Job, gayunman hinatulan nila si Job ngayon naghintay si Elihu na makapagsalita kay Job dahil mas matanda sa kanya ang tatlong ibang lalaki. Pero, nang nakita ni Elihu na walang sagot sa bibig ng tatlong mga lalaking ito, sumiklab ang kanyang galit. Pagkatapos nagsalita si Elihu na anak ni Berekel, apo ni Bus at sinabi, "Bata pa ako, at kayo ay napakatanda na. Iyon ang kung bakit nagpigil ako at hindi nang ahas na sabihin sa inyo ang aking palagay. Sinabi ko, ang haba ng mga araw ay dapat magsalita, ang maraming mga taon ay dapat magturo ng karunungan. Pero may espiritu sa isang tao, binibigyan siya ng pangunawa ng hininga ng makapangyarihan. Hindi lamang ang mga dakilang tao ang marunong, ni ang mga matatanda lamang ang nakakaunawa ng katarungan. Dahil dito sinasabi ko sa inyo, dinggin ninyo ako, sasabihin ko rin sa inyo ang aking kaalaman. Tingnan ninyo, naghintay ako para sa inyong mga salita, nakinig ako sa inyong mga pangangatwiran habang iniisip ninyo tungkol sa ano ang sasabihin. Tunay nga, nakinig akong mabuti sa inyo, pero, tingnan ninyo, wala isa man sa inyo ang makakumbinsi kay Job o makatugon sa kanyang mga salita. Ingatan ninyong huwag sabihing, natagpuan namin ang karunungan. Kailangang daigin ng Diyos si Job, hindi ito magagawa ng tao lamang. Dahil hindi itinoon ni Job ang kanyang mga salita laban sa akin, kaya hindi ko siya sasagutin gamit ang inyong mga salita. Hindi makaimik ang tatlong mga lalaking ito, hindi na nila masagot si Job, ni isang salita ay wala na silang masabi. Dapat ba akong maghintay dahil hindi sila nagsasalita, dahil nakatayo sila doon ng tahimik at hindi na sumasagot? Hindi, sasagot din ako sa aking panig, sasabihin ko rin sa kanila ang aking nalalaman. Puno ako ng mga salita, itinutulak ako ng espiritong nasa akin. Tingnan ninyo, ang aking dibdib ay tulad ng nangangasim na alak na walang singawan, tulad ng bagong mga sisidla ng alak, handa ng pumutok. Magsasalita ako para ako ay mijinhawahan, ibubuka ko ang aking mga labi at sasagot. Hindi ako magpapakita ng pagtatangi, hindi rin ako magbibigay kan-inuman ng titulo ng panggalang. Dahil hindi ko alam kung paano magbigay ng ganoong titulo, kung ginawa ko iyon, maaga akong kukunin ng aking tagalikha. Bagong tipan. Matthew 22:15-46. At umalis ang mga pariso at nagbalak kung papaanong mabitag nila si Jesus sa kanyang sariling salita. At umalis ang mga pariso at nagbalak kung papaanong mabitag nila si Jesus sa kanyang sariling salita. At pinadala nila ang kanilang mga alagad sa kanya, kasama ang mga tagasunod ni Herodes. Sinabi nila kay Jesus, "Guro, alam namin na ikaw ay makatotohanan, at nagtuturo sa pamamaraan ng Diyos ng may katotohanan. At wala kayong pakialam sa sinasabi ng sinuman, at hindi nagpapakita ng pagtatangi sa mga tao. Kaya sabihin mo sa amin, ano sa palagay mo? Nararapat bang magbayad ng mga buwis kay Cesar o hindi?" Subalit nakakaintindi ng kanilang kasamaan si Jesus at nagsabi, "Bakit ninyo ako sinusubok, kayong mga mapagkunwari? Ipakita ninyo sa akin ang pangbuwis na salapi." Dinala nila ang 1 denaryo sa kanya. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Kaninong mukha at pangalan ang narito?" Sinabi nila sa kanya, "Kay Cesar." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung gayon ibigay kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar, at sa Diyos ang mga bagay na sa Diyos." Nang mapakinggan nila ito, namangha sila. At iniwan nila siya at umalis sila.
Sa araw na iyon ilan sa mga seduso na mga nagsasabi na walang muling pagkabuhay ay pumunta sa kanya. Tinanong nila siya, na nagsasabi, Guro, sinabi ni Moises na, kung ang tao ay mamatay, na walang anak, kailangang pakasalan ng kapatid niya ang kanyang asawa at magkaroon ng anak alang-alang sa kanyang kapatid. Mayroong 7 magkakapatid na lalaki. Ang panganay ay nag-asawa at namatay, at hindi nagkaanak. Iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. At ang pangalawang kapatid na lalaki gayon din ang ginawa niya, at ang pangatlo, hanggang sa 7 kapatid na lalaki. Pagkatapos nilang lahat, namatay din ang babae. Ngayon sa muling pagkabuhay, kaninong asawa siya sa 7 magkakapatid? Sapagkat siya ay naging asawa nilang lahat. Subalit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang mga kasulatan maging ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay hindi na sila mag-aasawa, o pag-aasawahin. Sa halip, sila ay katulad ng mga anghel sa langit. Ngunit tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nababasa kung ano ang sinabi sa inyo ng Diyos, na nagsasabi, Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob? Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kung hindi ng mga buhay. Nang mapakinggan ito ng mga tao, sila ay namangha sa kanyang katuruan. Subalit nang mapakinggan ng mga Pariso na napatahimik ni Jesus ang mga seduso, nagtipon-tipon sila. Isa sa kanila na isang abogado ay nagtanong sa kanya ng isang katanungan, upang subukin siya. Guro, alin ba ang pinakadakilang utos sa kautusan? Sinabi ni Jesus sa kanya, kinakailangang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang kauutusan. At ang pangalawang kautusan ay katulad nito, kinakailangang ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Dito sa dalawang mga kautusang ito nakasalalay ang buong kautusan at ang mga propeta. Ngayon habang ang mga Pariso ay nagkakatipon pa rin, si Jesus ay nagtanong sa kanila ng katanungan. Sinabi niya, ano ang iniisip ninyo tungkol kay Kristo? Kaninong anak siya? Sinabi nila sa kanya, ang anak ni David. Sinabi ni Jesus sa kanila, papaanong si David sa espiritu ay tumawag sa kanyang Panginoon, na nagsabi, ang Panginoon ay nagsabi sa aking Panginoon, umupo ka sa dako ng aking kanang kamay, hanggang ang iyong mga kaaway ay maging tangtungan ng iyong mga paa. Kung si David nga ay tinawag niya ang Kristo na Panginoon, paano siya naging anak ni David? Walang kahit isa na makasagot sa kanya ng isang salita, at mula sa araw na iyon walang sino mang sumubok pang magtanong sa kanya. Mga awit, Psalm 18:16-24. Bumaba siya mula sa itaas, hinawakan niya ako. Iniahon niya ako mula sa rumaragasang tubig. Sinagip niya ako mula sa aking malakas na kalaban, mula sa mga namumuhi sa akin, dahil sila ay higit na malakas kaysa sa akin. Sinugod nila ako sa araw ng aking pagdadalamhati pero si Yahweh ang aking tagapagtanggol. Pinalaya niya ako tungo sa isang malawak na lugar, iniligtas niya ako dahil siya ay nalulugod sa akin. Ginantimpalaan ako ni Yahweh dahil sa aking katuwiran, tinulungan niya akong bumangon dahil ang aking mga kamay ay malinis. Dahil pinanatili ko ang mga pamamaraan ni Yahweh at hindi tumalikod sa aking Diyos patungo sa kasamaan. Dahil ang lahat ng kanyang makatuwirang mga kautusan ay nanguna sa akin, maging sa kanyang mga alintuntunin, hindi ako tumalikod. Nanatili akong walang sala sa kanyang harapan, at lumayo ako mula sa kasalanan. Kaya tinulungan akong bumangon ni Yahweh dahil sa aking katuwiran, dahil ang aking mga kamay ay malinis sa kanyang paningin. Dahil pinanatili ko ang mga pamamaraan ni Yahweh at hindi tumalikod sa aking Diyos patungo sa kasamaan. Dahil ang lahat ng kanyang makatuwirang mga kautusan ay nanguna sa akin, maging sa kanyang mga alintuntunin, hindi ako tumalikod. Nanatili akong walang sala sa kanyang harapan, at lumayo ako mula sa kasalanan. Kaya tinulungan akong bumangon ni Yahweh dahil sa aking katuwiran, dahil ang aking mga kamay ay malinis sa kanyang paningin.
Mapagmahal na Panginoon, nakikita namin ang iyong habag sa mga itinakwil at nasiraan ng loob, na inaabot ang mga hindi dapat hawakan gamit ang iyong kapangyarihang nagpapagaling. Habang naririnig namin ang iyong mga turo tungkol sa Sabbath at sa iyong kapangyarihan sa lahat ng nilikha, tulungan mo kaming maunawaan ang tunay na pahinga sa iyo. Bigyan mo kami ng mga pusong inuuna ang pakikisalamuha kaysa sa mga alituntunin at naghahangad na gumawa ng kabutihan sa bawat pagkakataon. Naway magtiwala kami sa iyong kapangyarihan na gawin kaming buo at baguhin ang aming mga buhay ayon sa iyong perpektong kalooban. Idinadalangin namin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.